Sa labas ng bahay, sumisigaw ang mga bata ng namamaskupo. Sobrang nakakatakot. When Christmas Day, 8 a.m., gising ka na pero ayaw mong bumangon. Kasi sa labas ng gate nyo, naririnig mo na sila, ang mga small soldiers ng Pasko. Namamaskupo. Ninong, ninang, para kang nasa zombie apocalypse. Kinakabahan ka. Binuksan mo ang wallet mo. Ang laman, puro resibo, expired na voucher, at isang 1,000 peso bill na pambayad mo sana sa kuryente. Ang listahan ng inaanak, 12, at hindi pa kasama dyan yung anak ng kapitbahay na bigla na lang tumawag sa iyo ng ninong last week. You have two choices. Choice A, magtago sa kwarto, patayin ang ilaw, at magpanggap na wala sa bahay. The ninja moves. Choice B, lumabas, magpamigay ng barya at ma-judge na kuripot kasi 50 peso lang ang binigay mo. Ang tawag dito ay the ninong curse. Taon-taon, nagiging ATM machine ka na may damdamin. Pero alam mo ba kung ano ang mas nakakatakot? Hindi yung nawalan ka ng pera, kundi yung paraan ng pagbibigay mo ay unti-unting sumisira sa financial future ng mga batang ito. Sa psychology, may tinatawag na Pavlovian conditioning. Kapag tumunog ang bell, naglalaway ang aso kasi alam niyang may pagkain. Sa Pilipinas, kapag tumunog ang Christmas song, naglalaway ang bata sa cash. We train them like Pavlov's dogs. At ngayon, ititigil natin ang training na iyan. Juan Finance, isa pang pera na gets mo. Hi, my name is Juan at nag-o-obsess ako sa hidden mathematics of wealth at kung bakit nananatiling poor ang middle class kahit gaano sila ka-generous. Marami sa inyo ang nagko-comment. Juan, Pasko naman eh. Hayaan mo na sumaya ang mga bata. I get it. Emotional tayo. Pero kung nahihirapan kang mag-ipon at feeling mo ay obligasyon mong magbigay kahit wala ka naman talagang extra, please click that subscribe button. At kung makatulong to sa'yo, hit the like button na rin. Today, I will challenge your tradition. Ipapakita ko sa'yo gamit ang data at math kung bakit ang pagbibigay ng cash gift, aguinaldo, ay ang pinaka-inefficient, pinakatamad, at pinakamapanganib na regalo. Handa ka na bang maging villain ng Pasko ngayon para maging hero ng buhay nila bukas? Let's break the biggest myth in Filipino culture. Ang mabait na ninong nagbibigay ng malutong na pera. Mali. Ang tawag dyan ay transaction, hindi generosity. Binabayaran mo ang kilig ng bata. Binabayaran mo ang approval ng kumpare mo. Let's look at the life cycle of a 500 pesos bill na binigay mo kay Junjun. Day 1, Christmas. Tuwang-tuwa si Junjun. Day 2, pumunta sa mall. Bumili ng plastic na robot or nag-top up sa Roblox. Day 3, sira na ang robot. Ubus na ang gems sa game. Result, zero value. Ang 500 peso na pinaghirapan mo ng 4 na oras sa trabaho, naglaho parang bula sa loob ng 48 hours. You are creating consumers, not investors. Tinuturuan mo silang money is for spending. Hindi mo sila tinuturuan na money is for growing. By giving cash without education, you are essentially giving a diabetic person a bag of sugar. It feels good, but it's killing them slowly. Okay, let's look at the numbers. Dahil ang numbers, hindi nagsisinungaling. Part 1, the cost to you, the bleeding wallet. Let's assume you have 10 in a neck. You give 500 pesos each. That is 5,000 pesos per year. Over 18 years, from binyag to debut, 5,000 pesos times 18 equals 90,000 pesos. Almost 100,000 pesos ang tinapon mo. Para sa ano? Para sa plastic toys na nasa landfill na ngayon. Part 2, the silent thief, inflation. Ito ang hindi nyo nare-realize. Ang 500 pesos na binigay mo noong 2010 ay hindi kasing halaga ng 500 pesos ngayon. Average inflation rate sa Philippines, 4% to 5%. Dahil cash ang binibigay mo at ginagastos nila agad, wala silang laban sa inflation. The purchasing power is destroyed instantly. Part 3, the opportunity cost, the magic of compounding. Ngayon, tignan natin ang alternative universe. Paano kung imbes na cash, ininvest mo ang 500 pesos na yun sa S&P 500 US stocks o Pag-ibig MP2? Average return, 8% per annum, conservative. Formula, future value of annuity, invest 5,000 pesos per year for 10 kids for 18 years at 8%. Do you know how much that is? 187,000 pesos. Wait, let's expand. Paano kung isa lang ang inaanak mo at binibigyan mo siya ng 1,000 pesos per year?
Over 18 years invested. Instead of just giving 18,000 pesos cash, total principal, you hand them a check for 37,450 pesos. You literally doubled their money doing nothing. Ito ang tanong ko sa iyo. Sino ang mas mabuting ninong? Yung nagbigay ng 18,000 pesos na naging basura o yung nagbigay ng 37,000 pesos na pwedeng pang tuition or pang business? The math is clear. Cash gifts are a mathematical crime against your godchild's future. Kung math lang ang basehan, panalo na tayo. Pero bakit hirap na hirap tayong gawin to? Bakit nanginginig ang kamay mo mag-abot ng investment certificate sa halip na pera? Dahil sa ego. We are Thanks. addicted to the instant gratification of gratitude. Gusto nating makita na ngumiti yung bata ngayon. Gusto nating marinig na sabihin ng kumare natin, "Uy, galante si Ninong." Kapag nagbigay ka ng stocks or MP2 account, hindi ngingiti ang bata. Baka sumimangot pa. Ano ito, papel? Walang dopamine hit para sa iyo. Walang palakpak. Masakit sa ego. Feeling mo, failure kang ninong. Pero dito nasusukat ang maturity. Are you a ninong for your feelings or for their future? Ang tunay na pagmamahal ay ang kakayahang tiisin ang disappointment nila ngayon para sa security nila bukas. It's called delayed gratification. Hindi lang para sa bata, kundi para sa iyo rin. Naririnig ko na ang mga objections niyo. 1. 7 years old lang si Junjun. Wala siyang pakialam sa MP2. Correct, wala siyang pakialam. Pero dapat meron. Alam niyo ba kung kailan nagsimula mag-invest si Warren Buffett? 11 years old. At nagsisi siya kung bakit daw ang late na. Studies show that money habits are formed by age 7. Eh Juan, baka ibulsa lang ng nanay yung pera. Exactly. Kaya nga wag kang magbigay ng cash. Kung investment account ang ibibigay mo na nakapangalan sa bata in trust for accounts, hindi yun magagalaw ng nanay niya pang bingo. You are actually protecting the child's money from their own parents. You are the guardian of wealth. Let's zoom out. Tignan natin ang Pilipinas. Bakit tayo consumer-driven economy? Bakit ang daming Pinoy na one-day millionaire? Dahil mula pagkabata, kinukondisyon tayo ng mga ninong at ninang natin na windfall money is for splurging. Kapag binago mo ang tradisyon na, 2, hindi mo lang tinutulungan si Junjun. You are breaking a generational curse. Pwede kang maging nag-iisang tao sa buhay ng batang yan ang magsasabi, "Hey, you're not just a consumer, you are an owner." Imagine kung lahat ng ninong sa Pilipinas ay nagregalo ng stocks instead of cash. In 20 years, we would have a nation of investors, not spenders. Masyadong malalim, siguro, pero nagsisimula yan sa isang ampeo na hindi pera ang laman. Okay, Juan, convinced na ako. Pero paano ko gagawin? Ayokong magmukhang cheap. Follow this wealth ninong protocol. Step 1. The paper and plastic combo. Ages 0 to 7. Bata pa sila. Kailangan nila ng visual. Paper. Print a fake certificate of ownership. Plastic. Bumili ka ng maliit na laruan. Ibigay mo pareho. You satisfy the kid and you secure the future. Step 2. The matching grant challenge. Ages 8 to 15. Dito natin tuturuan ng hustle. Sabihin mo, inaanak, wala akong regalo sa'yo. Watch them panic. Pero kung magkano ang masave mo ngayong Pasko, dodoblehin ko. Kapag nagpakita siya ng 500 piso na ipon, bigyan mo ng 500. Condition, dapat ideposito niyo ng sabay sa digital bank o Ginvest. Step 3. The business pitch. Ages 16 plus. Teenager na sila. Gusto nila ng cash pang date. Make them work for it. Ninong, pengi naman pang sapatos. Sagot, gawa ka ng proposal. Anong plano mo sa buhay? Convince me. Treat them like adults. If they pitch well, buy the shoes. If not, give them a book about negotiation. Step 4. The time capsule email. Create an email address for them. Every year, send them the screenshot of their investment growth. Send them life advice, financial tips. Ibigay mo ang password sa ika-18 birthday nila. This is a legacy that outlives money. Friends, ninongs-ninangs, madaling magbigay ng pera. Kahit sinong may ATM kayang gawin yan. Pero ang magbigay ng financial literacy, ang magbigay ng future, that takes effort, that takes guts, that takes love. Maaaring mainis sila sa iyo ngayon. Maaaring tawagin kang kuripot ng mga kumare mo. Pero 10, 15 years from now, kapag ang mga kaklase nila ay naghahanap ng trabaho, habang si Junjun ay may startup capital na galing sa kuripot investments mo, siya mismo ang lalapit sa iyo. Hahanapin ka niya.
Yayakapin ka niya at sasabihin niya, "Thank you, Ninong. Buti na lang, hindi mo ako binigyan ng robot noon." Be the Ninong they need, not the Ninong they want. I'm Juan Finance. Give knowledge. It earns the best interest. Have a good day and happy investing.